Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito. Can quantum computers make Bitcoin and blockchain technology obsolete? Ayan, isa pong tanong na yung mga quantum computers, ito po yung mga matitindi or malalakas na uri ng mga computer natin ngayon. Kaya yan, yung paglabas nga ba ng mga ganito katitindi ng mga computers ay ang magiging epekto nito kay Bitcoin at sa mga blockchain technology ay parang yan obsolete. Ibig sabihin ay uh, parang ito ay parang magiging luma na si Bitcoin at saka ang blockchain technology. Ayan. Yan po ang ibig sabihin yan. Pero ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, ang sabi po rito ay quantum computers process a large amount of data that many believe forms a significant threat to Bitcoin and blockchain technology. Ayan, ganyan po kasi ang kayang gawin ng mga quantum computers. Ayan, kaya po nilang magproseso ng napakalaking amount ng data. Yan, sa napakaiksing oras lamang. Yan, napakabilis yung kanyang operation. Kaya marami raw ang naniniwala na dahil sa mga quantum computers na ito ay yan nanganganib. Yan ang Bitcoin, ang Bitcoin at saka ang blockchain technology. Ayan. Quantum computers can simultaneously use quantum bits representing both 1 and zeros. The flexibility gives quantum computers superior powers over classical computers that processes data as either 1 or 0. Ayan. Yung mga ginagamit po kasi nating computer, yan, yung mga traditional na computer, yung gamit natin ngayon, ay kung pag nagproproseso sila ng data o datos, ay yan, 1 or 0 yung kanilang ginagamit. Yan, either 1 or 0. Pero pagdating po dito sa mga quantum computers ay kaya po nilang pagsabayin na gamitin ang 1 at saka 0. Kaya ganyan po katindi ang quantum computers. Ayan. Parang tinatawag din po itong supercomputer. With their abilities to solve complex transactions quickly, comparisons with Bitcoin and blockchain technology are now common alongside the potential threats it poses to the latter. Yan. Kayang-kayang yung kakayahan ng quantum computer ay kaya niyang higitan yung bilis ng Bitcoin at saka ang blockchain technology. Kaya yan po ang dahilan kung bakit ito ay isang threat or panganib yan sa mga blockchain technology. Is Bitcoin going obsolete soon? Yan, ito na nga ba ang katapusan ni Bitcoin dahil sa mga quantum computers na ito? According to a CoinGecko educational video on the subject, quantum computers actually pose a threat to Bitcoin. Ayan, ayon daw po yan kay CoinGecko, yung kanilang inilabas na educational video tungkol dito, kung saan ay meron pong dalang panganib. Ayan, ang mga quantum computers yan against kay Bitcoin. Ngayon, however, the chances of quantum computers pushing Bitcoin and blockchain technology to the background are low in the next decade or two. Ayan, yan nga po. Meron ngang threat. Yan, merong threat dito ang quantum computers kay Bitcoin o sa mga blockchain technology. Pero sa ngayon ay mukhang medyo matagal-tagal pa na mangyari yung epekto nito. Ayan, sabi rito ay maaring next decade or next 2 decades. Yan, 2 dekada. Yan, maaring isa o 2 dekada pa bago ma-replace ng quantum computers yan ang Bitcoin o ang blockchain technology. Ayan, medyo matagal-tagal pa naman.
Kaya sa ngayon ay wala pa tayong dapat na ipagkaalala. Ayan, huwag muna tayong mag-alala. Yan, 2 decades yan, 1 or 2 decades. Notably, the limitations of the Bitcoin blockchain becomes visible with quantum computers' sure algorithm. The video showcased that a quantum computer with 1.9 billion qubits can easily compromise Bitcoin's blockchain in just 10 minutes. Ayan. Kung pag ginamit daw po yung quantum computer, yan may kakayahang um, um, magproseso ng 1.9 billion qubits ay kayang-kaya po niyang kayang-kaya po niyang i-compromise yan or sirain or i-hack ang blockchain ni Bitcoin sa loob lamang ng 10 minutes. Yan, 10 minuto. Kaya ayan, kung pag nangyari nga ito ay talagang mawawalan na ng saysay ang blockchain ni Bitcoin. Yan, parang hindi na safe kung pag may kakayahan, kung pag ganito yung kayang gawin ng quantum computer. Siyempre, talagang iti-take advantage yan or aabusuhin ng mga bad actors. Yan. Though several tech giants like IBM have deep investment in interest in quantum computing, current milestones for the technology remain limiting. Based on this, blockchain might only be at risk in the next 10 or 20 years, according to cryptography expert Jens Groth. Ayan, yan nga, ang quantum computer. Pero sabi rito ay yung blockchain raw natin, yan, ayon po yan sa isang eksperto na cryptographer, yan, na si Jens Groth, ay meron pa tayong 10 to 20 years. Yan po yung sinabi natin, isa o dalawang dekada pa. Yan, bago malalagay sa panganib ang blockchain. Ayan. Before this time, there is a possibility that blockchain innovators would have developed impressive systems that can match quantum computers. Ayan. Pero sa ngayon, yung ginagawa ng mga blockchain innovators ay siguro naman makakagawa sila ng paraan. Ayan. Para mapantayan yung bilis ng quantum computers. Ayan. Para hindi ito, syempre, hindi naman na hahayaan na lamang ng mga blockchain innovators na mananatiling walang development or walang improvement ang blockchain technology. Syempre, gagawa sila ng paraan. Yan, inaasahan nila na kung pag nailabas ang quantum computers ay alam din nila ang magiging impact nito. Kaya sa ngayon ay naghahanap sila ng paraan para maiwasan yung yung threat, yung panganib na maaring idulot ng quantum computers. Since both technologies focus on data processing, innovators in Web3 might have introduced advanced cryptographic keys to ward off the threats of quantum computers in the near future. However, this remains speculative. Ayan. May mga nagsasabi na mga innovators, mula sa mga innovators na sila ay maglalagay ng cryptographic keys. Ayan, ito yung parang security para ma-prevent yung yung threat mula sa mga quantum computers. Yan, pero wala pang nakakaalam kung talagang epektibo ito, cryptographic keys na ito. Yan, kaya remains speculative po yan. Kailangan talaga nilang maghanap pa ng ibang paraan. Yan, para masiguro nila na hindi malagay sa panganib ang blockchain technology natin. Kasi yung pag nangyari yan ay syempre mawawala na lahat. Mawawala na si Bitcoin, maging yung lahat ng mga altcoins, mga cryptocurrencies ay mawawala na rin dahil yan, mukhang ang tatapos sa kanila ay ang quantum computers. And potential signal to watch. One primary cue drop concerning the threat of quantum computers in the video came from a comment from Bitcoin advocate Anthony Antonopoulos. Yan, Anthony said, with no quantum computing exists when Satoshi Nakamoto moves the more than 1 million BTC sitting in his wallet for over a decade. And in all, Bitcoin and altcoin remains revolutionary assets that generate a buzz in the digital and tech world. And innovators might need to keep upgrading it to make it safer.
Ayan, yan nga yung sinabi natin kanina na yung mga innovators ay hindi po sila titigil. Hindi naman sila basta-basta hindi naman po nila basta-basta pababayaan ang blockchain technology na mapag-iwanan na lamang ng technology. Yan ng yung pag-advancement ng ating technology. Siyempre, i-upgrade na rin nila ito at para maging mas matibay yung kanyang security. At yan, kung pag dumating na yung quantum computers, yan, kung pag nailabas na ang quantum computers, ay handang-handa na rin ang blockchain technology. At hindi ito basta-basta mako-compromise ng mga bad actors. Kaya yan, pero matagal-tagal pa yan. Meron pa tayong 20 years. Yan, or 2 decades or 2 dekada. Yan po ay ayon sa isang eksperto, pero hindi pa rin natin alam. Kasi mabilis po talaga ang advancement ng mga technology natin ngayon. Malamang ay sa hindi inaasahan ay siguro baka 10 taon or 5 taon ay handa na palang mailabas ang mga quantum computers, ayan, for public use. Ayan. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.